Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Dito sa Barangay Namayan, ang inyong konseho, katuwang ang Sangguniang Kabataan, ay nagbibigay ng serbisyong higit pa sa inyong inaasahan. Sa barangay tayo! Ayan, napakaganda ng mga programa ni Cap Dondon, especially sa mga senior citizen. Kanina na pag-usapan na natin yung para sa mga bata, sa kabataan, sa senior. Ngayon, Cap, napunta ako kanina dun sa outpost po ninyo. Yung tinatawag natin Old Barangay Hall. Dun, Cans and SK Mine, nandun yung kanilang command center. And ang nakakatuwa dito, mayroon pala silang livelihood center dun sa itaas na kung saan meron tayong pagtatahi po. Mga ano namin sa livelihood, yung mga nananahi na imbis na po, like for example, uniform ng lupon, hindi ko na pinagagawa sa iba. Yung ang gumagawa na po, yung mga livelihood ladies ko po. Tapos, at the same time, uniform ng bata sa basketball. Ang gagawin, magagastos pa yung SK ng malaki, sa labas pa ipagagawa yung ang nakikinabang pa ng funds ng Barangay Namayan ay mga hindi patigan Namayan eh. So, ang sa akin, dito kayo magtrabaho, gawin nating legal, magkaroon kayo ng resibo, kayo na gumawa, tapos accredited pa kayo ng barangay. Inano ko pa sa Commission on Audit. So, at least, yan na sila. Yan na yung kikita. Hindi tumatapon yung funds ng Barangay Namayan. Nandito lang sa barangay at ang mga kumikita at ang mga nakikinabang, tao ng barangay. Tao ng mga tiga Namayan itself. Hindi lang kaming usually ang laging sinasabi sa mga nakaupo, ang nakikinabang lang yung mga nakaupo eh. Hindi, ito talagang it trickles down to the masses. Magandang programa nga po niyan, Cap Dondon. Nais din po natin sanang ibahagi sa ating mga kabarangay, pati rin po ang inyong pong sistema pagdating naman po sa resident identification o ang tinatawag po ninyong BRIC. Pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga manonood po yan? Yeah, yung BRIC po, yung Barangay Resident Identification Card, it's an ID system na ginawa po namin nung panahon ng pandemic kasi ang pag-transfer ng virus ay sa pera. So, para maalis o ma-mitigate yung paglaganap ng virus, yung ID na ang gamitin yung pambayad. So, debit card po yun. Okay. Now, doon po, bago ka magkaroon ng ID, kailangan dumaan ka muna sa masusing proseso, yung pagkuha ng information sa inyo. Yung kukunin ng information, hindi ko kasama yung reliyon, kung ano yung reliyon nyo. Kasi, para sa akin, kahit saan kang member ng sekta, dapat siniserbisyohan ka. Ganun po ang sa akin. So, wala ho doon na kung anong reliyon mo. Ang sa amin, dito sa barangay, kailangan malaman namin yung anong detalye, paano ka namin matutulungan, at paano namin magagamit yung funds ng tama. Like for example, through the ID and the app, alam na namin ngayon kung ilan yung i-aalat na budget for senior citizens, yung maintenance nila, medicines. O kaya, ilan yung bibili namin ng cane. Sino yung mga batang may sakit na ganito, na TB, na ganyan. Kasi kasama ang barangay health worker sa pag-ikot paggalap ng mga information Ngayon, pero mahalaga po ito na dapat malaman ng bawat barangays na meron kayong pangangalagaang information galing sa mga tao. So, kailangan una may ordinansa po ito. Pangalawa, dumaan ang kapitan at ang mga kukuha ng information sa isang seminar at sa isang training pagdating sa data privacy. Kasi batas na po yan sa Pilipinas. Yan po. Kaakibat din po niyan mga kagawad, pati rin po ang One Namayan app, hindi po ba? Lahat po ng nabanggit po natin kanina mga serbisyo at iba pa po, marami pa pong iba ay available po sa One Namayan app at nagagamit po ito ng lahat ng residente ng kanilang barangay. Kanina po first hand po namin nakita ni Cabs Marie ang application po nila at nakita po natin lahat ng kanilang services ay available na po at One
click of a button lamang po. Yes. Yes. Actually, para sabi ng mga ibang mga kaibigan ko, kumuha ka ng batong ipupukpok mo sa ulo mo dahil pinalapit mo at pinasimplify mo yung bibigay mo ng serbisyo eh. Well, yun naman po yung battle cry ko noon pa, magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ng mga tao rito. So, again, parang sa barangay tayo, gusto namin mailapit sa mga tao yung ginagawa ng sa barangay tayo. Ganon din po ang aming goal. Mailapit ang barangay sa mga tao through the app. So actually, meron pong ginagawa yung staff namin na ite-text, alam ba, may programa barangay, text blasting. So lalabas na po yan sa app by May. Lalabas na po yan na pag may may magkakaroon ng brownout kunyari. Hindi na kailangan akong pumunta o hindi na kayo magagalit. Pag nandito na kayo sa app, send lang namin yung magkaka-brownout ngayong oras, ngayong ganitong araw, ganitong through text blast, matatanggap nyo na kaagad. At kung meron naman programa na punta kayo sa barangay, magbibigay po ng libreng ganito, libreng ganyan, through the app na rin po. Very inspirational. Sabi nga ni Cap Dondon, gusto nilang ilapit sa tao ang serbisyo. Kami rin po, gusto namin ilapit ang mga barangay personalities na nakakapagtrabaho, nakakatulong talaga. Very modern ang approach ni Cap Dondon Francisco at alam niya pangangailangan ng kanyang mga constituents. Cap, dihiti mong barangay na mayan kayo, di ba? Opo, at talagang dito po ako nagmula. Wala po akong probinsya. So, Cap, isa sa mga huling tanong namin, what keeps you happy sa iyong ginagawa? Kasi naniniwala kami sa barangay tayo na hindi mo kinakailangan ng mahabang panahon o mahabang oras para makagawa ng mabuti sa tao. Especially barangay captain na andyan lang ang local government provisions na guide natin, pero you do more than what is expected of you as a kapitan. So ano ang iyong inspiration, kumbaga, sa iyong leadership style? Una muna po, you have to be passionate. Hindi kayo, awan ko, para sa akin po ito, hindi ka dapat kapit patalim sa posisyon mo. Isipin mo lagi na lahat may hangganan. Isipin mo lagi na dapat lagi kang may ginagawa at laging kaya ka nilagay ng Panginoon dyan dahil sa meron kang purpose. So, pag naging bastante o naging kampante ka sa posisyon mo at akala mo hindi ka na mawawala dyan, and that will be the end of it, the end of the services na pwede mo ibigay sa tao. So ako, lagi kong iniisip na isang beses ko lang dadaanan to eh. Might as well galingan ko na. Para pagdating ng panahon, after 10 years, 20 years, 30 years, kahit wala na ako rito, may barangay captain na dumaan sa gantong panahon. Kilala namin ang galing eh. At least masarap pakinggan yun ng mga apo ko o mga kaapu-apuhan ko na makarinig nila, o yung lolo nila may gantong ginawa. So, yun lang naman ang sa akin. This is a choice, Kagawad. This is a choice, SK Mai. Marami kong gini-give up dahil dito sa choice ko po. So, yun po yung aking, yun po ang paniniwala ko. Actually, hindi nga ako makabili ng sasakyan eh. Kasi ayoko mapagbintangan na ako po ay bumili ng sasakyan at pera ng bayan. Kahit bulok-bulok na po yung sasakyan ko, okay lang po ako. Kasi this is my choice, to serve the people. Yun very, po. very inspirational. Bago tayo magtapos, mga kabarangay, nais ko po sabihin sa inyo na meron kami magiging mga special guests, SK, Kagawad Malin, na marami kasi nagtatanong ka, pwede ba daw tumakbo ang PWD? Of course. Yes. Persons with disabilities, hanggat kaya ninyong manindihan sa tawag, gusto nyo manindihan, pwede. Meron ho kami i-interviewin na magaling na kapitan ng dami nagawa. Isa po siyang lumpo ng Kamitchen, PWD. Pero hindi nyo masyasakay sa mga ginawa niya sa kanyang barangay. Isa pa, nais namin sabihin sa inyo na ito lang ang pangatlong pagkakataon ni Kapitan Dondon Francisco na mag-guest
alam nyo, kulang na kulang pa rin kami sa barangay tayo ng mga co-host. Kaya po, nais namin i-announce na magko-co-host na rin po kahit paano sa kanyang busy time. Kung meron po siyang time, kahit mga twice a month, kasama po namin siya, magiging kasama po natin siya sa barangay tayo para mabigyan tayo ng perspective ng punong barangay. Hindi lang po perspective namin, ni Kagawad Maria o ni SKMI, pero yung mahalagang perspective ng punong barangay na minsan nakakaligtaan natin, hindi ba? Okay ba sa inyo yung Kap? Speechless po. Pero okay po sa akin. Okay po sa akin. Okay po. Akala ko po ano eh. Okay po. Pero ganun pa man, maraming salamat. Any last messages sa inyong constituents? Una po sa lahat, hindi po ako makapagsalita dahil sa sinabi ni Kags Butch. Pero, again, mga taga-barangay na Mayan, meron akong laging sinasabi pag nagsasalita ako sa huli ng aking mga pananalita. Ano po yun? Mahal ko po kayo, barangay na Mayan. Totoo po yun, coming from the bottom of my heart. Ako po ay nandito dahil sa gusto ko hong ipakita sa inyo kung ano ang kaya nating gawin kapag nagsama-sama po tayo. Huwag ho tayong maghihiwalay. Alisin po natin ang politika sa katawan. Ang importante po, pagandahin pa ho natin ng barangay na Mayan. Kayang-kaya natin eh. Maraming salamat po at mahal ko po kayo, barangay na Mayan. Maraming salamat po, Kap Dondon, sa pag-iimbita po sa amin dito sa barangay. And as always, napaka-inspirational po ng inyong leadership na ginagawa dito po sa inyong barangay. At mga kabarangay, sana po ay maging inspirasyon din po sa inyo ang lahat po ng napanood po natin ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa inyong pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano at ni Kagawad Marie Formentera Ferrer, ako po muli ang inyong lingkod SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad.